Ang asawa ko may bagong reyna sa bahay na ako ang nagbayad. Habang nagpapakapagod ako sa Cebu, ang pinakamamahal kong si Dario at ang biyenan kong si Doña Lourdes ay masayang nagdiriwang para sa kabit na buntis. Tinapon nila ang mga gamit ko na parang basura. Pero hindi nila alam bawat tawa nila ay may katumbas na luha mamaya. Handa na ba silang mawalan ng lahat? Sino nga ba ang totoong may-ari ng corona? Ipasok mo na ang mga gamit niya sa master's bedroom, Dario. Huwag mong hayaang mapagod ang mag-ina mo. Sa wakas magkakaroon na rin ng tunay na buhay ang bahay na ito, hindi tulad noong si Amihan pa ang nandito na parang laging sementeryo sa panunuyo ng kanyang matres. Ang boses na iyon ni Doña Lourdes ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa pandinig ni Amihan Valderrama habang hawak niya ang kanyang cellphone sa loob ng isang madilim na hotel room sa Cebu. Sa screen kitang-kita sa ipinadalang video ni Nanay Rosa, ang kanyang asawa si Dario, na buong ingat na inaalalayan si Clarice Abad, ang babaeng bago pa lamang niyang nalaman na kulasisi nito. Masuyong hinahaplos ni Dario ang bahagyang nakaumbok na tiyan ni Clarice habang naglalakad sila patungo sa silid na 7 taon ng pinagsaluhan ni Amihan at Dario. Isang mapait na kabaligtaran ang namamayani sa silid ni Amihan sa mga sandaling iyon. Sa ibabaw ng kanyang kama ay nakalatag ang isang mamahaling Patek Philippe na relo may ukit na for our ika-7 anniversary, my love, na binili niya mula sa kanyang kinita sa malaking deal na katatapos lang niyang isara sa Cebu. Para sa pamilya Sarmiento, para sa kumpanya ni Dario, na muntik nang malugi kung hindi niya sinalba, kaya siya nagpakapagod at nagpuyat sa malayo. Habang siya ay nagpapatulo ng pawis para sa kanilang kinabukasan, ang sarili niyang asawa at biyenan ay abala sa pagbubukas ng pinto ng kanyang tahanan para sa isang mananakop. Naramdaman ni Amihan ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga daliri. Ang relong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang palad at bumagsak sa malambot na carpet, hindi lumikha ng anumang tunog, ngunit tila isang malakas na pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at kipit, tila ang hangin sa paligid ay biglang naging lason na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Hindi siya makasigaw. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi iyong uri na naglalabas ng luha. Ito ay isang malamig at tuyot na hapdi na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay sa dilim. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa mga luho ni Doña Lourdes sa loob ng maraming taon. Ang mga kamay na ito ang humahawak kay Dario tuwing gabi, naniniwalang sila ay iisa. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay naging parang mga abok na tinangay ng hangin, itinapon at naging walang halaga. Dahil lamang sa isang pagkakataong hindi niya kayang ibigay ang magdalang tao. Tumingala si Amihan at tinitigan ang kisame ng hotel, hinahayaang ang bawat salita ng kanyang biyenan ay umukit ng malalim na galit sa kanyang kaluluwa. Ang bawat haplos ni Dario sa tiyan ng ibang babae ay tila mga latay ng latigo na nagpapatatag sa kanyang desisyon. Sa gitna ng katahimikan at ng malamig na bugso ng aircon, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang sumpa na kailanman ay hindi na niya malilimutan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang pagiging isang anino sa sarili mong tahanan bago mo mapagtanto na ang tanging paraan para mabuhay ay ang sunugin ang lahat ng nagpapakulong sa iyo? Siguraduhin mong walang maiiwang bakas, Dario. Ang mga alahas na yan ay mas bagay kay Clarice kaysa sa tuyot na baul ni Amihan. Isang kumpas lang ng kamay ng kapalaran at ang lahat ng ito ay atin na muli. Ang mga salitang iyon ni Doña Lourdes ay tila isang malansang hangin na humahalik sa batok ni Amihan habang nakatayo siya sa dilim ng pasilyo. Walang nakakaalam na bumalik siya. Sa gitna ng hating gabi, habang ang buong mansyon ay dapat sana ay himbing sa pagtulog, ang kanyang sariling asawa at biyenan ay abala sa isang gawaing pangmagnanakaw. Sa loob ng kaniyang personal na opisina, nakita ni Amihan sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto ang kaniyang vault, ang kaisa-isang taguan ng kaniyang mga sikreto, at alaala na ngayon ay parang isang bangkay na nilapastangan. Baka sa sahig ang mga piraso ng metal at ang amoy ng nasunog na bakal mula sa ginamit na kagamitan upang pilit itong buksan. Ang kaniyang mga kamay na dati ay matatag na humahawak sa mga desisyon ng kumpanya ay nanginginig na ngayon sa gilid ng kaniyang katawan. Bawat hininga niya
ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Doon sa loob ng vault na yon, nakatago ang huling hininga ng kaniyang pagkatao, ang mga alahas ng kaniyang pumanaw na ina na binalak niyang ipamana sa magiging anak sana nila ni Dario. Look ma, ang ganda nito. Perfect ito para sa isusuot ni Clarice sa charity gala sa susunod na buwan, wika ni Dario habang itinataas ang isang emerald necklace. Ang boses nito ay puno ng katuwaan, walang bahid ng pag-aalinlangan o konsensya. Ang lalaking nangako sa kanya ng katapatan sa harap ng dambana ay ngayon ay abala sa pagpili kung aling bahagi ng kaniyang pagkatao ang unang ibibigay sa kulasisi nito. Naramdaman ni Amihan ang isang matinding paggalon ng pagkasuka sa kaniyang sikmura. Ang kaniyang paningin ay nagdidilim at ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang martilyo na humahampas sa kaniyang bungo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pumasok sa silid at saktan sila, ngunit ang kaniyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging gumagalaw sa kanya ay ang kaniyang isipan na ngayon ay nagsisimulang maghabi ng isang madilim na plano. Ang bawat piraso ng alahas na hinahawakan ni Dario ay nagiging isang pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Unti-unting umatras si Amihan, patungo sa dilim. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang tunog sa makapal na carpet, tila ba siya ay isa ng multo sa bahay na siya mismo ang nagpatayo. Bawat gamit na madaanan niya, ang mamahaling vase, ang mga painting na siya ang pumili ay tila tumatawa sa kaniyang kamangmangan. Ang kaniyang mga gamit na nakita niya kanina sa garahe na nakasilid sa mga itim na basurahan ay tila mga saksi sa kaniyang pagiging basahan sa paningin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Gaano ba kadaling burahin ang bakas ng isang tao sa isang lugar na tinawag niyang tahanan kung ang mga taong dapat ay nagpoprotekta sa iyo ang siya mismong humahawak ng pambura. Huminto si Amihan sa dulo ng hagdanan nang marinig niya ang pagpihit ng doorknob ng silid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang babala. Hindi siya dapat makita. Hindi pa ngayon. Ngunit sa kaniyang pagmamadali, isang maliit na figurin sa itaas ng table ang bahagyang gumalaw at lumikha ng isang mahinang kalansing nang tumama ito sa pader. Sino yan, Dario? May tao ba sa labas? Ang boses ni Doña Lourdes ay puno ng hinala at biglang tumalim. Ang ulan sa labas ng maliit na coffee shop sa dulo ng kalsada ay tila mga luhang hindi mailabas ni Amihan. Nakaupo siya sa pinakamadilim na sulok, ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakapulupot sa isang tasa ng mainit na kape na matagal nang nawalan ng usok. Ang kaniyang buong pagkatao ay tila isang basag na salamin na pilit pinagdidikit ng kaniyang natitirang dangal. Sa bawat patak ng tubig sa bintana, naaalala niya ang mukha ni Dario, ang mukha ng lalaking nagnakaw hindi lamang ng kaniyang puso, kundi maging ng kaniyang kinabukasan. Isang matangkad na figura ang lumapit sa kaniyang mesa. Ang tunay na tunog ng mga sapatos nito sa sahig ay nagpatigil sa kaniyang malalim na pag-iisip. Tumingala siya at nakita ang isang lalaking may matatalas na mata, ngunit may bahid ng kalungkutan sa likod ng kaniyang salamin. Si Attorney Elian Robles. Hindi siya ang tipikal na abogado na makikita sa mga billboard. Mayroon siyang aurang isang taong sanay na makakita ng dumi sa ilalim ng malinis na kuko ng mga mayayaman. You look like you've seen a ghost, Amihan, boses ni Elian malalim at direkta. Hindi ito naghahanap ng simpatya kundi ng katotohanan. Umupo siya sa harap ni Amihan nang hindi naghihintay ng paanyaya. I didn't just see a ghost, Elian. I saw a monster. At ang masakit, ang monster na iyon ay ang taong pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Tugon ni Amihan ang kaniyang boses ay gumaralgal, ngunit hindi siya humikbi. I need your help. Not just for a divorce. I want to take back everything that belongs to me. I want them to feel how it is to have nothing. Tiningnan siya ni Elian ng matagal. Kinuha nito ang isang panyo mula sa kaniyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa tabi ng kamay ni Amihan. Hindi niya ito pinilit na punasan ang kaniyang mga mata, isa lamang itong tahimik na pag-amin na naiintindihan niya ang kaniyang nararamdaman. Revenge is a cold dish, Amihan. Sigurado ka ba na handa kang sunugin ang tulay na nilalakaran mo? Ang tulay na yon ay matagal nang sinunog ni Dario. Nakatayo na lang ako sa mga abot mariing sagot ng babae. Inilabas ni Elian ang isang makapal na brown envelope mula sa kaniyang leather bag. Inilapag niya ito sa mesa nang may bigat na tila isang hatol ng kamatayan. I did some initial digging as you requested. Akala mo ba ang panloloko niya ay hanggang sa kama lang nila ni Clarice? Mas malalim ang sugat kaysa sa iniisip mo. Dahan-dahang binuksan ni Amihan ang envelope.
Ang bawat pahina na kaniyang binabasa ay tila isang sampal na nagpapamulat sa kaniya sa katotohanan. Nakita niya ang mga pirma niya, mga pirmang hindi niya matanda ang ginawa niya. Nakita niya ang mga bank transfers patungo sa mga dummy accounts na nakapangalan sa mga kamag-anak ni Clarice. He's been stealing from Valderrama Shipping for 2 years. Amihan ani Elian ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa bawat reaksyon ng babae. Dario has been siphoning millions. He's not just an unfaithful husband, he is a parasite. Binubutas niya ang barko habang ikaw ang pilit na nagpapatakbo nito. Naramdaman ni Amihan ang paglamig ng kaniyang dugo. Ang mga dokumento sa kaniyang harap ay naging malabo dahil sa muling pag-alon ng galit. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong determinasyon. Hindi na siya ang Amihan na iiyak sa sulok. May isa pa tag, akit kat kinaaha. Dagdag ni Elian ang kaniyang boses ay lalong bumaba. May nakita kaming dokumento na nagpapatunay na balak niyang ilipat ang ownership ng mansyon niyo sa pangalan ng kaniyang ina bago matapos ang buwang ito. They are planning to leave you with a debt that will take a lifetime to pay. Napahawak si Amihan sa kaniyang dibdib. Tila ba ang hangin ay tuluyan nang ipinagkait sa kaniya. Ang kaniyang sariling tahanan ng kaniyang pinaghirapan ay unti-unti nang kinukuha sa ilalim ng kaniyang mga paa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Bulong ni Amihan ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon. Elian, gawin mo ang lahat. I don't care about the cost. I want to see them fall. Tumango si Elian at kinuha muli ang mga dokumento. Ngunit bago siya tumayo, iniwan niya ang isang huling pangungusap na tila isang babala na hindi malilimutan ni Amihan. Justice has a price, Amihan, at minsan ang kabayaran ay ang bahagi ng iyong puso na nagnanais pa ring magmahal. Are you ready to let that go? Buti naman at naisipan mo pang umuwi, Amihan. Akala namin ay nakalimutan mo na ang daan pabalik dahil mas mahalaga sa iyo ang mga papeles at pera kaysa sa asawa mo. Ang boses ni Doña Lourdes ay pumailan lang sa malawak na sala ng mansyon, kasing talim ng mga bubog na nakakalat sa sahig. Nakaupo ang matanda sa paboritong silya ni Amihan, tila isang reyna na naghihintay ng pagluhod ng isang alipin. Sa tabi nito ay nakatayo si Clarice, suot ang isa sa mga mamahaling sutla na abito ni Amihan, ang kaniyang kamay ay masuyong nakapatong sa bahagyang nakaumbok na tiyan. Kakalapag pa lamang ni Amihan ng kaniyang maleta. Ang kaniyang mga mata ay dumapo sa mga florera na puno ng mga bulaklak na hindi niya gusto sa mga bagong kurtina na tila pilit na binubura ang kaniyang presensya sa bawat sulok. Ang bahay na itinayo niya mula sa sariling pawis at puyat ay mukhang kuta na ngayon ng mga kaaway. I was working, Mama, para sa atin, para sa pamilyang ito. Mahinahong sagot ni Amihan bagaman sa loob niya ay tila may isang bagyong nagngangalit. Ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salita ay parang isang tinik na kailangang iluwal. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Lourdes. Pamilya isang pamilya na wala namang supling. Huwag mo kaming patawanin, Amihan. You are so busy playing the CEO that you forgot to be a wife. Isang tuyot na puno na walang bunga iyan ang tingin sa iyo ng lahat. Kaya huwag mong sisihin si Dario kung humanap siya ng matabang lupa na mapagtataniman ng kaniyang binhi. Naramdaman ni Amihan ang isang matinding hapti sa kaniyang dibdib, tila ba ang kaniyang puso ay pinipiga ng isang malamig na kamay. Ang pagiging barren o baog ay ang palaging ibinabato sa kaniya isang sugat na paulit-ulit na binubuksan ni Doña Lourdes. Tiningnan niya si Clarice na ngayon ay nagpapakita ng isang peking ngiti ng simpatya. Ate, Amihan, pasensya na po. Hindi ko naman sinasadyang mangyari ito. Pero mahal namin ang isa't isa ni Dario at ang baby na ito. Siya ang prioridad namin ngayon, wika ni Clarice, sa isang malambing at nakakaasar na tono. Lalapit sana si Amihan upang kunin ang kaniyang gamit nang biglang tumayo si Clarice at humarang sa kaniyang dadaan sa may tapat ng hagdanan. Ang mga mata ng dalaga ay biglang nagbago mula sa pagiging maamo ito ay naging mapang-uyam. You should just leave, Amihan. Wala ka ng lugar dito. Bulong ni Clarice, sapat lamang para marinig ng dalawa. Bago pa man makasagot si Amihan, biglang umatras si Clarice. Isang mabilis na kilos ang ginawa nito, tila ba nawalan ng balanse. Ang kaniyang mga kamay ay humawak sa ere bago siya dahan-dahang napaupo at tuluyang humandusay sa unang baitang ng hagdanan. Walang anumang tunog ng pagbagsak, kundi ang biglang hiyaw ni Clarice
na tila ba dumanas ng matinding sakit. Aray ang baby ko, amihan, bakit mo ako tinulak, mama, tulong? Sigaw ni Clarice, ang kaniyang mukha ay namimilipit sa kunwaring paghihirap. Mabilis na tumayo si Doña Lourdes mula sa kaniyang silya, ang kaniyang mukha ay namumula sa galit. Amihan, hayop ka. Wala ka nangang silbi, mamamatay tao ka pa. Papatayin mo ang apo ko. Napatulala si Amihan, ang kaniyang mga kamay ay nananatiling nakalagay sa kaniyang gilid. Ang kaniyang paningin ay nagpalipat-lipat sa biyenan na patakbong lumapit kay Clarice at sa asawa niyang si Dario na noon ay kakapasok lang ng pinto at agad na rumesponde sa sigaw ng kaniyang ina. Ang titig ni Dario kay Amihan ay puno ng pandidiri at puot, isang titig na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na saktan. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang katotohanan kung ang lahat ng tao sa paligid mo ay nagkakaisa upang gawin kang kontrabida sa sarili mong kwento? Huwag mong hahawakan ang pagkain ni Clarice, Amihan. Baka kung ano pang lason ang ihalo mo para lang makuha ang atensyon ni Dario. Ang boses ni Doña Lourdes ay tila isang malamig na hampas ng hangin habang pilit na inaagaw ang plato mula sa mga kamay ni Amihan. Simula nang mangyari ang kunwaring pagkahulog ni Clarice, sa hagdan ang mansyon ay naging isang malaking selda para kay Amihan. Itinuring siyang isang kriminal sa sarili niyang tahanan. Ang bawat kilos niya ay may bantay, ang bawat hininga niya ay hinuhusgahan. Ngunit sa likod ng kaniyang tahimik na mga mata, ang utak ni Amihan ay mabilis na gumagana. Isang gabi habang ang lahat ay abala sa panonood ng telebisyon sa sala, napansin ni Amihan si Clarice na dahan-dahang lumabas patungo sa balkonahe. Ang bakas ng pagiging mahina at nasaktan ay biglang naglaho. Ang bawat hakbang ng dalaga ay mabilis at sigurado malayo sa imahe ng isang buntis na muntik ng makunan. Sinundan siya ni Amihan sa anino ng mga kortina, ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ano ba, sinabi ko nang magbayad ka na, di ba? Bigyan mo pa ako ng 1 linggo? Bulong ni Clarice sa kaniyang cellphone. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng takot at pagmamadali, malayo sa malambing na tono na ginagamit niya kay Dario. Huwag kang pupunta rito. Mapapahamak tayo kapag nalaman nila ang totoo. Just wait for my signal. Napatigil si Amihan sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Sino ang kinakausap ni Clarice? Bakit kailangan niyang magbayad? At anong katotohanan ang kailangang itago? Ang hinala ni Amihan ay unti-unting nagkakaroon ng laman, tila isang binhing tumutubo sa gitna ng kadiliman. Nang bumalik si Clarice sa loob na iwan ang kaniyang maliit na bag sa ibabaw ng mesa sa balkonahe, dahil sa pagmamadaling pumasok nang marinig ang tawag ni Dario. Alam ni Amihan na ito na ang kaniyang pagkakataon. Sa bawat segundong lumilipas, tila naririnig niya ang kaniyang sariling kaba na sumasabay sa ihip ng hangin. Mabilis niyang binuksan ang bag at hinalughog ang loob nito. Walang pera, walang alahas. Ngunit sa isang maliit na bulsa sa loob, may nakitang isang lukot na papel si Amihan. Isang invoice mula sa isang maliit at hindi kilalang klinika sa isang liblib na lugar sa labas ng Maynila, ang Mendez Women's Clinic. Hindi ito ang prestihiyosong ospital kung saan sinasabi ni Doña Lourdes na nagpapacheck up si Clarice. Binasa ni Amihan ang detalye ng invoice. Ang petsa ng huling ultrasound ay hindi tumutugma sa timeline na ipinagmamalaki ni Dario sa lahat. Ayon sa papel, mas matagal na ang ipinagbubuntis ni Clarice kaysa sa panahong nagsimula ang kaniyang ugnayan kay Dario. Naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang kilabot na gumagapang sa kaniyang balat. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang ibinabalik ang papel sa bag. Ang katotohanan ay tila isang malalim na balon at siya ay nakatayo sa gilid nito, handang tumalon upang malaman ang lahat. Anong ginagawa mo rito, Amihan? Ang boses ni Dario sa likuran niya ay tila isang kidlat sa gitna ng katahimikan. Nanigas si Amihan sa kinalalagyan niya, ang kaniyang kamay ay nasa loob pa rin ng bag ni Clarice. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kaniyang puso na tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Isuot mo ito, Clarice, para sa reyna ng buhay ko at sa magiging tagapagmana ng mga Sarmiento. Ang boses ni Dario ay puno ng tamis, isang himig na matagal nang hindi naririnig ni Amihan. Mula sa siwang ng pinto,
Nakita niya ang kislap ng esmeraldang kwintas na nakapulupot sa leeg ni Clarice. Iyon ang huling alaala ni Amihan mula sa kanyang ina, ang kwintas na isinuot niya noong araw ng kanyang kasal, ang simbolo ng kanyang dangal at pinagmulan. Ang makita itong suot ng babaeng sumira sa kanyang buhay ay tila isang maruming kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Hindi na nakayanan ni Amihan ang bigat ng hangin sa loob ng mansyong iyon. Tumakbo siya palabas, hindi alintana ang dilim ng gabi o ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa kanyang basang pisngi. Huminto siya sa isang madilim na sulok ng hardin, sa ilalim ng puno ng mangga kung saan dati silang nangangarap ni Dario. Doon sa gitna ng katahimikan, ang kaniyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa damuhan. Isang mainit na tela ang biglang pumatong sa kaniyang mga balikat. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ng matapang na kape ay sapat na para makilala niya si Elian. Hindi sila karapat-dapat sa mga luha mo, Amihan. Boses ni Elian mahinahon ngunit may diin. Naupo ang abogado sa tabi niya, hindi alintana kung madumihan ang kaniyang mamahaling suit. Iyon ang kwintas ni Mama Elian. Kinuha nila ang lahat. Ang bahay ko, ang asawa ko, at ngayon pati ang mga huling alaala ko, bulong ni Amihan. Ang kaniyang tinig ay halos hindi marinig sa pagitan ng kaniyang mabilis na paghinga. Minsan gusto ko na lang sumuko, gusto ko na lang mawala para matapos na itong sakit. Hinawakan ni Elian ang nanginginig na kamay ni Amihan. Hindi ito ang hawak ng isang asawa kundi ang hawak ng isang taong nakakaunawa sa bigat ng krus na kaniyang dinadala. Huwag mong hahayaang mabasag kanila hanggang sa puntong hindi mo na makilala ang sarili mo. I lost someone because of people like them, Amihan. My sister. She was like you. Pinaniwala siya sa mga pangako, kinuha ang lahat sa kanya, at nang wala na siyang maibigay, itinapon siya na parang basura. Tumingin si Amihan sa mga mata ni Elian at nakita ang isang pait na kasing lalim ng sa kanya. That's why I'm doing this. I'm not just a lawyer for hire. I want to make sure that no one else has to suffer the way my sister did. At ikaw, Amihan, you are stronger than you think. You are a Valderrama. Hindi ka ipinanganak para lang maging biktima. Dahan-dahang itinaas ni Elian ang kaniyang kamay at inayos ang ilang hibla ng buhok ni Amihan na nakadikit sa kaniyang muka. Ang kaniyang daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi ng babae, isang sandali ng katahimikan na tila nagpatigil sa mundo. Sa mga mata ni Elian, nakakita si Amihan ng isang uri ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Isang pag-asang hindi nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaking nanggago sa kanya, kundi sa sarili niyang kakayahang bumangon muli. Elian. Bago pa man makasagot si Amihan, isang liwanag mula sa flashlight ang tumama sa kanila. Ang tunay na tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong dahon ay papalapit. Sino yan, Amihan? Ikaw ba yan? Sino ang kasama mo sa dilim? Ang boses ni Dario ay punong-puno ng pagdududa at namumuong galit. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga kalandian mo, Amihan? Habang nagpapanggap kang biktima, nakikipagkita ka sa ibang lalaki, sa ilalim ng sarili kong bubong. Ang boses ni Dario ay umalingaungaw sa madilim na hardin, punong-puno ng puot at mapanghusgang tono. Ngunit sa halip na manginig sa takot, na natiling nakatayo ng tuwid si Amihan. Ang kaniyang mga mata ay hindi kumukurap sa harap ng kaniyang asawa. Sa tabi niya si Elian ay kalmado ring humarap, ang kaniyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag ng anumang bagyo. Si Attorney Robles ay narito para sa mga papeles ng kumpanya Dario. Isang bagay na tila kinalimutan mo na dahil abala ka sa pag-aalaga sa iyong bisita. Mahinahong sagot ni Amihan, bagaman ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng yelo sa mukha ni Dario. Ang kaniyang puso ay bumibilis ang tibok, hindi dahil sa takot kundi dahil sa adrenaline ng pagsisimula ng kaniyang plano. Nabalik ang katahimikan ng malamig na tumalikod si Elian pagkatapos mag-iwan ng isang makahulugang tingin kay Amihan. Nang sumunod na araw, tila nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Nagpanggap si Amihan, natanggap na niya ang lahat. Naging malambing siya kay Dario, inihahanda ang kaniyang kape, at nagpapakita ng huwad na pag-aalala sa bumababang kita ng kumpanya, isang sitwasyon na siya mismo ang pasimuno sa tulong ni Elian. Dario, kailangan nating ayusin ang mga utang ng kumpanya sa bangko. Kung hindi natin pipirmahan ang restructuring na ito, baka mawala sa atin ang lahat, ng wika ni Amihan, habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa
Sa loob ng opisina ni Dario, ang kaniyang mga palad ay bahagyang pinagpapawisan, ngunit ang kaniyang mukha ay nananatiling inosente at puno ng malasakit. Tiningnan ni Dario ang mga dokumento. Ang kaniyang isipan ay abala sa mga gastusin ni Clarice at sa pressure ni Doña Lourdes na bigyan ang dalaga ng sariling kumpanya. Dahil sa kagustuhang maresolba ang problema sa pera, nang mabilis kinuha ni Dario ang kaniyang ballpen. Ang dulo ng panulat ay dahan-dahang lumalapit sa guhit kung saan dapat ilagay ang kaniyang pirma. Ang bawat sentimetro ng paglapit nito ay tila isang segundo ng kaba sa dibdib ni Amihan. Kapag napirmahan ito, opisyal nang aakuin ni Dario ang lahat ng personal na utang na kinuha ni Amihan para sa kumpanya at malilipat ang mga natitirang assets sa isang trust fund na hindi niya kayang galawin. Isang pirma na lang at magsisimula na ang kaniyang paglaya. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel ang pinto ng opisina, ay biglang bumukas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang babala ng panganib. "Huwag mong pipirmahan yan, Dario," sigaw ni Doña Lourdes, habang mabilis na naglalakad papasok ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. "May naamoy akong hindi maganda sa kabaitang ipinapakita ng babaeng ito. Akin na ang mga papeles na iyan." Napatigil ang kamay ni Dario. Tumingin siya sa kaniyang ina, pagkatapos ay kay Amihan, na ngayon ay nanginginig ang mga labi hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na naudlot ang kaniyang pinakahihintay na sandali. "Bakit mama, gusto ko lang namang isalba ang kumpanya natin." Pilit na pakiusap ni Amihan, ang kaniyang boses ay tila isang batang nagmamakaawa. "Isalba o isabotahe?" Balik na tanong ni Doña Lourdes, habang marahas na inaagaw ang folder mula sa mesa. Binuklat ng matanda ang mga pahina, ang kanyang mga daliri ay mabilis na naghahanap ng anumang butas. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi, tila isang bombang nagbibilang ng oras bago sumabog. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Amihan ang isang maliit na detalye sa ibaba ng huling pahina na maaaring maging mitya ng kaniyang pagkabigo. "Akala mo ba ay malilinlang mo ako sa paamo-amo mong iyan?" "Amihan, isang ahas na nagbibihis ng balat ng tupa. Iyan ang nakikita ko sa iyo." Ang boses ni Doña Lourdes ay puno ng pang-uuyam habang padabog niyang inilalapag ang mga papeles sa hapagkainan. Sa harap ng masaganang hapunan, na dapat sana ay pagsasalo ng pamilya, ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging lason sa lalamunan ni Amihan. Nakaupo siya sa dulo ng mesa malayo kay Dario, na ngayon ay abala sa pag-aasikaso kay Clarice. Tila ba siya ay isang estranghero na nakikikain lamang. "Mama, gusto ko lang namang makatulong. Ang kumpanya ni Dario ay kumpanya ko rin." Mahinahon pang sagot ni Amihan, bagaman ang kaniyang mga daliri sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kaniyang mga kuko sa sariling palad. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kutsara sa porselana ang bumasag sa katahimikan. "Kumpanya mo, ang kapal din ng mukha mo, Amihan. Ang kumpanyang ito ay sa mga Sarmiento at ang tanging dahilan kung bakit ka narito ay dahil sa perang ipinasok mo. Ngunit huwag mong isipin na ang perang iyon ang magbibigay sa iyo ng karapatang diktahan ang anak ko." Singhal ni Doña Lourdes, ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy ng puot. Tumingin si Amihan kay Dario, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang kaniyang asawa ay nanatiling nakayuko. Mas piniling ayusin ang pagkain sa plato ni Clarice kaysa tingnan ang babaeng 7 taon niyang nakasama. Ang bawat masuyong galaw ni Dario para sa kulasisi nito ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Amihan. "Dario, wala ka bang sasabihin?" Bulong ni Amihan, ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pait. "Sumunod ka na lang kay Mama, Amihan. Masyado ka nang maraming alam sa negosyo, baka nakakalimutan mo nang ang tungkulin mo ay maging asawa." Malamig na tugon ni Dario nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Naramdaman ni Amihan ang paglamig ng kaniyang buong katawan. Ang bawat sulok ng mansyong ito, na dati ay puno ng kaniyang pangarap, ay tila unti-unti nang nagiging abo. Sa gitna ng kaniyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang mainit at magaspang na kamay na bahagyang dumampi sa kaniyang balikat habang naglalapag ng baso ng tubig. Si Nanay Rosa, ang tanging tao sa bahay na iyon na nakakakita sa kaniyang pagdurusa. Sa isang mabilis na sulyap, nakita ni Amihan ang lungkot sa mga mata ng matanda, isang tahimik na pakikiramay na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw.
Tumayo si Amihan, hindi na kaya ang bigat ng hangin sa loob ng silid. Mabilis siyang naglakad, patungo sa kaniyang silid tulugan na ngayon ay tila isang hawla. Ngunit bago pa man niya maisara ang pinto, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kaniyang cellphone sa bulsa ng kaniyang suot na robe. Isang mensahe mula kay Elian. "We found the man Clarice is meeting. It's not who you think, Amihan. Prepare yourself. Magkita tayo bukas sa lumang bodega sa likod ng palengke." Napatitig si Amihan sa screen ng kumpas ng kaniyang hininga. Sino ang lalaking ito at anong kinalaman niya sa babaeng nagnakaw ng kaniyang asawa? Ang bawat tanong sa kaniyang isipan ay tila isang mitsa na handa nang magpasabog sa katahimikan ng gabi. Ang akala ko ay wala nang mas sasakit pa sa katotohanang may ibang babae ang asawa ko. Pero ang malaman na ang buong pundasyon ng kanilang pagsasama ay binuo sa isang malaking kasinungalingan, yan ang tunay na lason na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto ko para kay Dario. Ang amoy ng nabubulok na basura at malansang isda sa paligid ng lumang palengke ay tila sumasabay sa bigat ng nararamdaman ni Amihan. Nakabalot siya sa isang itim na hoodie, ang kaniyang mukha ay halos natatakpan ng maskara upang hindi makilala. Sa gitna ng kaguluhan ng mga mamimili at ingay ng mga nagtitinda, nakita niya si Elian na nakatayo sa tabi ng isang madilim na eskinita. "Dito tayo, Amihan. Mag-ingat ka sa mga hakbang mo, atan." Bulong ni Elian habang inaalalayan siya sa pagpasok sa isang lumang bodega na tila kinalimutan na ng panahon. Ang bawat hakbang nila sa maalikabok na sahig ay hindi lumilikha ng anumang tunog, tila ba sila ay mga anino na naglalakad sa gitna ng liwanag. Sa dulo ng bodega sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, na pasulput-sulput ang liwanag, nakita ni Amihan ang isang pamilyar na figura. Si Clarice. Ngunit wala ang kaniyang mamahaling sutla at peking ngiti. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at mukhang pagod na pagod. Kaharap niya ang isang lalaking may magulong buhok at tila galing sa isang madilim na nakaraan. "Sabi ko naman sa'yo, Marco, huwag kang magpapakita rito. Mapapahamak ang plano ko kapag nalaman ni Dario na buhay ka pa." Boses ni Clarice puno ng takot at panggigigil. "Wala akong pakialam sa plano mo, Clarice. Kailangan ko ng pera. At huwag mo akong paikutin, alam nating dalawa kung sino ang totoong ama ng dinadala mo. Hindi si Dario ang nakabuntis sa'yo, kundi ako." Ang boses ng lalaking nagngangalang Marco ay bumaon sa pandinig ni Amihan na parang isang matalim na pako. Naramdaman ni Amihan ang paghinto ng kaniyang mundo. Ang kaniyang paningin ay nagdilim at ang hangin sa kaniyang paligid ay tila naglaho. Isang malaking kasinungalingan. Si Dario ay nagpapakagago sa isang sanggol na hindi naman kaniya habang itinutapon ang 7 taong pagsasama nila dahil lamang sa pagnanais na magkaroon ng tagapagmana. Isang mapait na tawa ang gustong kumawala sa mga labi ni Amihan, ngunit pinigilan niya ito. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang cellphone, itinatala ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawa. Ang bawat pagtatapat ni Marco ay tila isang bala na itinatago ni Amihan para sa kaniyang huling pag-atake. 5 million, Clarice. Kapag hindi mo ako binigyan ng pera bago ang baby shower mo, pupunta ako mismo sa mansyon ng mga Sarmiento at sasabihin ko sa kanila na ang prinsipe nila ay galing sa isang kriminal na tulad ko. Banta ni Marco habang marahas na hinahawakan ang braso ni Clarice. "Bitawan mo ako, gagawan ko ng paraan. Kukunan ko si Dario, mabilis lang siyang utuin pa." Sagot ni Clarice habang pilit na kumakawala. Sa gitna ng tension, hindi napansin ni Amihan na ang kaniyang siko ay tumama sa isang tumpok ng mga lumang lata sa gilid. Ang tunog ng pagkakalampag ng metal sa semento ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na bodega, tila isang babalang hindi na maaaring bawiin. Napatigil sina Clarice at Marco. Ang kanilang mga mata ay sabay na lumingon sa direksyon ni Amihan at Elian. "Sino iyan? May tao ba riyan?" Sigaw ni Marco habang dahan-dahang lumalapit sa pinagtataguan nila. Ang kaniyang kamay ay tila may kinukuha sa kaniyang likuran. Ang takot ay parang isang anino habang papalapit ang liwanag ng katotohanan, lalo itong humahaba at lumalalim hanggang sa sakalin ka nito sa gitna ng dilim. Mabilis ang naging kilos ni Elian. Bago pa man makalapit si Marco sa kanilang pinagtataguan, hinila na niya si Amihan patungo sa isang maliit na lagusan sa likod ng mga nagtataasang kahon. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan, ngunit ang tanging naririnig ni Amihan
ay ang kaniyang sariling mabilis na paghinga at ang mahigpit na pagkakahawak ni Elian sa kaniyang kamay. Nakalabas sila sa bodega nang hindi namamalayan ni na Clarice. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Amihan ay hindi pa rin humuhupa. Nang makabalik si Amihan sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Sa sala nakita niya si Clarice. Napabalik-balik ang lakad ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Nang makita siya ng dalaga agad itong lumapit sa kanya, ang mukha ay punong-puno ng pekeng tapang na pilit itinatago ang takot. Amihan, mag-usap tayo. Alam kong alam mo na ang tungkol sa amin ni Dario at alam kong galit ka. Bungad ni Clarice ang kaniyang boses ay gumaralgal. Pangalanan mo lang ang halaga. Magkano ba ang kailangan mo para tuluyan? Nang lumayo at pirmahan ang annulment, I can give you my savings pati ang mga alahas na ibinigay sa akin ni Dario. Basta huwag mo lang kaming guluhin. Tiningnan siya ni Amihan mula ulo hanggang paa. Ang kaniyang mga mata ay tila 2 pirasong yelo na hindi matitunaw ng anumang apoy. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi, isang ngiti na nagpapatayo ng balahibo ni Clarice. Sa tingin mo ba, Clarice, ang halaga ng 7 taon ng buhay ko ay mababayaran ng mga alahas na ninakaw niyo lang din sa akin? Huwag mo akong itulad sa iyo na kayang ipagpalit ang dangal para sa pera. Mahinahong sagot ni Amihan. Ang kaniyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ang perang inaalok mo ay galing sa kumpanya ko. Bakit ko tatanggapin ang isang bagay na akin naman talaga? Napaatras si Clarice, ang kanyang mukha ay namutla. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Doña Lourdes. Sa silid ang kaniyang mga mata ay nanunuri sa tensyong namamagitan sa dalawa. Anong nangyayari rito, Clarice? Bakit ka nanginginig, Amihan? Ano na namang kamandag ang ipinapakita mo sa kanya? Wala po, Mama. Pinapaalalahanan ko lang si Clarice na ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, wika ni Amihan, bago tinalikuran ang dalawa at umakyat sa kaniyang silid. Sa loob ng opisina ni Dario, abala ang lalaki sa pagsubok na mag-transfer ng pondo mula sa corporate account patungo sa kaniyang personal na bank account. Kailangan niya ng pera para sa mga hiling ni Clarice at para na rin pampalubag loob sa kaniyang ina. Ngunit sa bawat pagpindot niya sa kaniyang computer, isang pulang babala ang lumalabas sa screen. Invalid transaction, account restricted. Napakunot ang noo ni Dario. Sinubukan niyang muli, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Mabilis niyang kinuha ang kaniyang telepono at tinawagan ang bank manager. Yes, this is Dario Sarmiento. Bakit hindi ko ma-access ang pondo ng kumpanya? I am the executive vice president. Sigaw niya, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagmamayabang na may kasamang kaba. I'm sorry, Mr. Sarmiento. Ngunit may utos ang board of directors based sa request ng majority shareholder na si Mrs. Amihan Valderrama Sarmiento na i-freeze ang lahat ng accounts dahil sa ginagawang internal audit para sa hinalang embezzlement, paliwanag ng boses sa kabilang linya. Nabitawan ni Dario ang kaniyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay tila isang hudyat ng kaniyang pagbagsak. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang ma-realize niya na ang babaeng inaakala niyang sunod-sunuran sa kanya ay unti-unti nang binubunot ang lupa sa ilalim ng kaniyang mga paa. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-akyat dyan, Rosa. Ang lagnat ni Amihan ay gawa-gawa lang niya para kumuha ng simpatya dahil alam niyang wala na siyang halaga sa bahay na ito. Hayaan mo siyang mabulok sa kwarto niya habang nagdiriwang tayo para sa tunay na biyaya ng pamilyang ito. Ang boses ni Doña Lourdes ay tila isang malupit na hatol na tumatagos sa saradong pinto ng silid ni Amihan. Sa loob ng kadiliman, nakahandusay ang babae, ang kaniyang balat ay nag-aapoy sa tindi ng lagnat. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pagkayod ng tuyong papel sa kaniyang lalamunan. Habang naririnig niya ang mga halakhak ni Dario at Clarice mula sa ibaba kasabay ng tunog ng mga kubyertos, sa gitna ng isang marangyang hapunan, naramdaman ni Amihan ang isang uri ng kalungkutan na mas masakit pa kaysa sa kaniyang nararamdamang pisikal na hapdi. Ang kaniyang mga daliri ay pilit na umaabot sa baso ng tubig sa gilid ng kama, ngunit sa sobrang panghihina, tanging hangin lamang ang kaniyang nayayakap. Sa gitna ng kaniyang deliryo, ang mga alaala ng 7 taong pag-aalaga niya sa pamilyang ito ay nagmistulang mga mapang-uyam na anino.
Isang baso ng tubig, isang simpleng bagay na hindi maibigay sa kanya ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Isang mahinang pag-ikot ng doorknob ang bumasag sa kaniyang pag-iisa. Inakala ni Amihan na si Nanay Rosa iyon, ngunit ang amoy na pumasok sa silid ay hindi ang amoy ng kusina, kundi ang pamilyar na amoy ng sandalwood at ng ulan. Dahan-dahang iminulat ni Amihan ang kaniyang mga mata at nakita ang isang figura na lumuhod sa tabi ng kaniyang kama. Elian, ang kaniyang bulong ay halos hindi marinig. Hush, Amihan, nandito na ako. Huwag kang magsalita. Boses ni Elian puno ng pag-aalala at galit na pilit ibinaba. Kumuha si Elian ng isang malinis na bimpo at ibinabad ito sa dalang planggana na may malamig na tubig. Dahan-dahan niyang ipinatong ang basang tela sa noo ni Amihan. Ang lamig nito ay tila isang milagro sa gitna ng impyerno ng lagnat. Sa bawat haplos ni Elian sa kaniyang mga kamay at braso upang pababain ang init na ramdaman ni Amihan, ang isang uri ng pag-aalaga na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Dario. Bakit ka narito, mapapahamak ka? Pilit na sabi ni Amihan habang ang kaniyang mga mata ay nangingilid ang luha. Tinawagan ako ni Nanay Rosa. Hindi ko hahayaang mag-isa ka rito habang tinatrato ka nilang parang hayop, tugon ni Elian. Inalalayan niya si Amihan upang makainom ng gamot. Ang kaniyang mga kamay ay matatag ngunit banayad, tila bahawak niya ang isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo sa labas ng silid ay naglaho. Wala ang ingay ng mga sarmiento, wala ang banta ng kumpanya. Tanging ang dalawa lamang sila sa gitna ng malambot na liwanag ng isang maliit na lampara. Dahan-dahang iniyuko ni Elian ang kaniyang ulo at idiniit ang kaniyang mga labi sa noo ni Amihan, isang halik na hindi naghahanap ng anuman, kundi ang magbigay ng lakas at proteksyon. Get well soon, Amihan. Malapit na tayong matapos. Konting tiis na lang at ilalayo na kita sa lugar na ito. Bulong ni Elian, ang kaniyang boses ay tila isang panalangin. Naramdaman ni Amihan ang pagpikit ng kaniyang mga mata, ang kaniyang puso ay sa wakas ay nakahanap ng panandaliang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang marinig ang tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo. Ang pagpihit ng pintuan ay mabilis at marahas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa loob ng silid at doon ay nakatayo si Dario, ang kaniyang mukha ay namumula sa hinala habang nakatingin sa figura ng isang lalaki na nakayuko sa kaniyang asawa. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ng asawa ko? Ang sigaw ni Dario ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Sa loob ng bahay na ako ang nagpapakain sa iyo. Amihan, dito mo pa talaga naisipang magdala ng lalaki sa sarili nating kama. Wala ka nang ang silbi. Wala ka pa palang kahihiyan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dario ay tila mga talsik ng asido na sumusugat sa pandinig ni Amihan. Kahit nanghihina dahil sa lagnat, pilit na bumangon si Amihan, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa gilid ng kama. Sa tabi niya si Elian ay dahan-dahang tumayo. Walang bakas ng takot o pagkabalisa sa mukha ng abogado, tila ba isa lamang itong maliit na abala sa kaniyang araw. Dario, baka nakakalimutan mo asawa mo ang kailangan ng tulong at ikaw ang wala rito. Boses ni Elian kalmado ngunit may talim na tila isang itak. I came here as her legal counsel because she's being neglected. Kung gusto mong pag-usapan ang kahihiyan, tingnan mo ang sarili mo sa salamin bago mo husgahan ang asawa mo. Isang malakas na hampas ng kamay ni Dario sa pader ang bumasag sa katahimikan ng silid. Legal counsel sa gitna ng gabi. Niloloko niyo ba ako? Lumabas ka rito bago pa kita maipakulong sa pangangalunya. Umalis ka na, Elian, kaya ko na ito. Bulong ni Amihan, ang kaniyang boses ay tuyot ngunit puno ng determinasyon. Hindi niya gustong madamay ang nag-iisang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya sa maruming laro ng mga sarmiento. Nang makaalis si Elian pagkatapos ng isang huling sulyap ng pag-aalala, hinarap ni Amihan si Dario. Ang kaniyang lagnat ay tila naglaho na palitan ng isang malamig na puot na nagpapatatag sa kaniyang tindig. Kahihiyan, Dario? Iyon ba ang itatawag mo sa pag-aalaga sa asawang pinabayaan mo? Or baka ang kahihiyan ay ang pagpapasok mo ng kulasisi sa kwarto natin habang wala ako? Huwag mo akong baligtarin, Amihan. Ang kumpanya ang bahay na ito. Lahat ng meron ka ay dahil sa akin. You are nothing without the Sarmiento name. Sigaw ni Dario, ang kaniyang mukha ay namumula sa galit habang dinuduro ang asawa. Then take it, Dario. Take everything you think is yours.
Dahil sa dulo ng araw, malalaman mo rin kung sino sa atin ang tunay na may hawak ng alas kuwan. Mahinahong sagot ni Amihan, bago humiga muli at ipinikit ang kaniyang mga mata, binabalewala ang presensya ng lalaking dati, ay kaniyang mundo. Lumipas ang ilang araw, at ang mansyon ay naging abala para sa isang malaking pagdiriwang. Si Doña Lourdes ay hindi mapakali sa pag-aayos ng mga dekorasyong kulay asul at puti. Isang engranding baby shower ang nakaplano para kay Clarice, isang okasyon na gagamitin ng matanda upang ipakilala sa buong alta sosyedad ng Maynila na mayroon ng bagong reyna ang mga Sarmiento. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda ng mga mamahaling pagkain at alak, si Amihan ay nasa loob ng kaniyang opisina sa bahay, kasama ang kumpirmasyon mula sa Mendez Women's Clinic at ang resulta ng DNA test na kinuha ni Elian mula sa isang secret lab. Ang bawat pahina ng dokumento ay tila mga piraso ng isang bombang handa ng sumabog. Madam, heto na po ang mga imbitasyon. Gusto po ni Doña Lourdes na kayo ang personal na mag-abot nito sa mga board members ng kumpanya. Wika ni Nanay Rosa, ang kaniyang boses ay puno ng pait para sa kaniyang amo. Kinuha ni Amihan ang isang elegante at gintong imbitasyon. Sa loob nito nakasulat ang mga pangalang nagpapakulo sa kaniyang dugo, a celebration for the arrival of the next Sarmiento heir Dario and Clarice. Tiningnan ni Amihan ang sarili sa salamin. Wala na ang bakas ng sakit, wala na ang pag-aalinlangan. Ang kaniyang mga mata ay tila 2 piraso ng diamanteng pinatigas ng matinding presyon. Nanay Rosa, sabihin mo kay Mama huwag siyang mag-alala. Pupunta ako sa party. At sisiguraduhin kong ito ang magiging selebrasyong hindi nila malilimutan habang buhay. Wika ni Amihan, ang kaniyang mga labi ay gumuhit ng isang ngiting tila isang babala ng kamatayan. Sa wakas mailalantad na ang katotohanan na ang pamilyang Sarmiento ay may tunay na tagapagmana, hindi tulad ng mga nagdaang taon na puro baog na pangako lang ang natanggap namin. Ang boses ni Doña Lourdes ay umalingaw-ngaw sa malawak na garden ng mansyon na ngayon ay tila isang paraiso ng mga kulay asul at puting bulaklak. Ang bawat salita ng matanda ay may kasamang matalas na sulyap kay Amihan, na noon ay tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang mga panauhin, ang mga pinaka-impluential na tao sa negosyo at alta sosyedad ay nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa legal na asawa at sa buntis na kulasisi na ngayon ay sentro ng atensyon. Suot ang isang matingkad na pulang gown na tila sumisimbolo sa apoy at dugo, si Amihan ay hindi mukhang isang talunang asawa. Ang kaniyang kagandahan ay nakakalunod at ang kaniyang tindig ay tila isang reynang handang makipagdigma. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay hindi lumilikha ng tunog, ngunit ang kaniyang presensya ay sapat na upang patahimikin ang paligid. You look stunning, Amihan, pero sayang naman ang pulang damit mo, mukhang hindi ka nababagay sa selebrasyong ito na sumisimbolo sa kapayapaan at bagong buhay. Bulong ni Clarice nang dumaan siya sa tabi ni Amihan. Suot ni Clarice ang isang puting gown na tila nagpapakita ng kaniyang kunwaring kalinisan, habang ang esmeraldang kwintas ng ina ni Amihan ay nakasilaw na nakapulupot sa kaniyang leeg. Ang pula ay kulay ng katarungan, Clarice, at ang puti ay madaling madumihan kapag ang putik ay nagsimula ng tumalsik. Mahinahong sagot ni Amihan, ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kwintas. Sa gitna ng kasiyahan, si Dario ay tila isang matagumpay na lalaki. Nakangiti siya sa mga board members ng kumpanya, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kaniyang mamahaling suit. Hindi niya alam na sa bawat tawa niya ang kaniyang oras ay unti-unti nang nauubos. Sa malayo nakita ni Amihan si Elian na nakasuot ng tuxedo, isang tahimik na anino na nagbabantay sa kaniyang bawat galaw. Isang mabilis na tango ang namagitan sa kanila, isang hudyat na ang lahat ay nakahanda na. Tumayo si Doña Lourdes sa maliit na entablado at kinuha ang mikropono. Ang tunog ng bahagyang feedback mula sa speaker ay nagpatahimik sa lahat. Ang mukha ng matanda ay puno ng katuwaan at pagmamayabang. Mga kaibigan, mga kamag-anak, ngayong gabi hindi lang natin ipinagdiriwang ang nalalapit na pagsilang ng aking apo. Ipinagdiriwang din natin ang pagpapatuloy ng dugong Sarmiento. Isang biyaya na matagal nating ipinagdasal at sa wakas ay ibinigay na sa atin sa pamamagitan ni Clarice. Pahayag ni Doña Lourdes habang masuyong hinila si Clarice patayo sa tabi niya. And today I am making a formal announcement. Ang lahat ng shares ko sa Sarmiento Group
ay ililipat ko sa pangalan ng batang ito ang tunay na tagapagmana ng aming pamilya. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit ang tunog nito ay tila isang nakakangilong ingay sa pandinig ni Amihan. Napansin niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Dario, tila ba may bahagi ng kaniyang konsensya na nagsisimulang kumirot. Ngunit huli na ang lahat. Mama, sandali lang po ang boses ni Amihan, na bagaman hindi gumagamit ng mikropono, ay narinig ng lahat dahil sa biglang katahimikan. Dahan-dahang naglakad si Amihan patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pintig ng puso na nagpapatigil sa mundo. Hawak niya ang isang eleganteng gintong envelope, ang tanging bagay na magpapatumba sa tore ng mga kasinungalingan na binuo ng mga Sarmiento. Bago niyo ibigay ang lahat sa tagapagmana na iyan, baka gusto niyo munang panoorin ang isang maikling video na inihanda ko. Isang regalo para sa baby shower ni Clarice, wika ni Amihan, ang kaniyang ngiti ay tila isang talim ng kutsilyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napatigil si Doña Lourdes, ang kaniyang mukha ay nagsimulang lamunin ng hinala. Si Clarice naman ay biglang napahawak sa kaniyang tiyan, ang kaniyang paningin ay nagpalipat-lipat sa malaking screen sa likod ng entablado at sa nakakatakot na kalmado ni Amihan. Amihan, anong ibig sabihin nito? Huwag kang gumawa ng gulo rito. Sigaw ni Dario habang pilit na lumalapit, ngunit hinarangan siya ni Elian, na biglang lumitaw sa kaniyang daraanan. Hayaan mo siyang magsalita, Dario. Hayaan nating ang katotohanan ang gumawa ng ingay ngayong gabi. Malamig na sabi ni Elian. Ang malaking screen ay biglang umilaw, at ang unang larawang lumabas ay hindi ang ultrasound ni Clarice, kundi ang isang larawan na magpapabago sa kapalaran ng bawat taong naroon. Ang katotohanan ay hindi parang damit na maaari mong hubarin kapag marumi na. Ito ay parang balat kapag pinilit mong alisin buong pagkatao mo, ang mababalatan at dudugo sa harap ng lahat. Ang bawat mata sa loob ng hardin ay nakapako sa malaking screen. Ang unang imaheng lumabas ay hindi ang mukha ng isang sanggol, kundi ang malinaw na video ni Clarice at Marco sa loob ng madilim na bodega. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, kasing linaw ng kristal. Hindi si Dario ang nakabuntis sa'yo, kundi ako. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang bumalot sa karamihan. Ang mga baso ng champagne ay nanatiling nakabitin sa hangin, ng mga bulungan ay biglang naputol ng isang nakakangilong katahimikan. Si Clarice ay napasandal sa pader. Ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng kaniyang suot na gown. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ang kaniyang mga tainga. Tila ba sapat na iyon upang pigilan ang pagguho ng kaniyang mundo? Amihan, patayin mo yan! Isang malaking kasinungalingan ang videong yan. Sigaw ni Doña Lourdes, ang kaniyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at hiyang nararamdaman. Dario, gawin mo ang paraan. Ang asawa mo ay sinisiraan ang magiging apo ko. Ngunit si Dario ay hindi makagalaw. Nakatitig siya sa screen, ang kaniyang mga mata ay nanunuyo at ang kaniyang panga ay naninigas. Sa bawat salitang lumalabas sa video, tila isang bahagi ng kaniyang pagkatao ang binubunot. Lumingon siya kay Clarice, naghahanap ng pagtatanggi, ngunit ang nakita niya ay ang mukha ng isang babaeng huling-huli sa akto. Hindi pa tayo tapos, Mama. Mahinahong sabi ni Amihan. Habang naglalakad patungo sa gitna ng entablado, inilabas niya ang resulta ng DNA test mula sa gintong envelope. Dario, heto ang resulta mula sa Mendez Women's Clinic at ang confirmatory DNA test na kinuha namin mula sa sample mo at ng bata. 0% Dario. 0% na ikaw ang ama ng batang ipinagmamalaki niyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amihan habang inihahagis niya ang mga papel sa paanan ni Dario. 7 taon niyo akong tinawag na baog. 7 taon niyo akong ginawang basahan dahil lang hindi ko kayo mabigyan ng tagapagmana. Pero heto ka ngayon, Dario. Nagpapakagago sa anak ng iba habang ninanakawan mo ang kumpanya ko para lang buhayin ang kasinungalingang ito. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos sa semento ay narinig ng lahat. 4 na mga lalaking naka-uniforme ng pulis ang pumasok sa hardin, kasunod si Elian na may hawak na warrant. Mr. Dario Sarmiento, you are under arrest for qualified theft, embezzlement of corporate funds, and falsification of public documents. Wika ng opisyal ng pulis habang dahan-dahang inilalabas ang mga posas. Dario, hindi maaari ito. Amihan, itigil mo ito.
Sigaw ni Doña Lourdes habang pilit na humaharang sa mga pulis. Ang mansyong ito, ang pamilyang ito, hindi nyo kami pwedeng bastusin ng ganito. Ang mansyong ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Mama, baka nakakalimutan nyo, ang bahay na ito ang lupang kinatatayuan nyo at maging ang mga damit na suot nyo ay nakapangalan sa akin. At dahil sa mga utang na ginawa ni Dario sa kumpanya gamit ang pangalan nyo bilang garantor, ang lahat ng ito ay formal ng kinuha ng bangko. In short, Mama, wala na kayong matitirhan simula bukas. Ang tunog ng pagbagsak ni Doña Lourdes sa damuhan ay hindi malakas, ngunit ang bigat ng kaniyang pagkawala ng malay ay tila isang huling tuldok sa kabanata ng kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang biglang sumulpot mula sa mga panauhin. Si Marco. Marahas niyang hinila ang braso ni Clarice, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nasaan ang pera ko, Clarice? Sabi mo bibigyan mo ako. Ngayong wala ka na ring pera, kukunin ko na ang anak ko. Ang bawat sigaw, ang bawat pag-iyak, at ang tunog ng pagkakaladkad ng mga posas sa mga kamay ni Dario ay naging isang masakit na musika sa pandinig ni Amihan. Tumalikod siya sa lahat ng kaguluhang iyon. Ang kaniyang pulang gown ay tila isang apoy na tumutupok sa lahat ng alaala ng kaniyang pagdurusa. Narating niya ang labas ng gate kung saan nakaparada ang kaniyang sasakyan. Doon nakatayo si Elian, hinihintay siya sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman nanghihingi ng kabayaran. Tapos na, Amihan, bulong ni Elian. Hindi Elian's tugon ni Amihan habang humihinga ng malalim ang kaniyang dibdib, ay sa wakas ay malaya na sa bigat na kaniyang dinala. Ngayon pa lang nagsisimula ang buhay ko. Hindi ang mga rehas na bakal ang tunay na nakakulong sa isang tao, kundi ang mga pagkakamaling paulit-ulit niyang ginagawa sa ngalan ng kasakiman. At sa bawat araw na lumilipas, ang bawat hininga sa loob ng seldang ito ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa akin. Ang amoy ng luma at malamig na semento ng presinto ay tila dumidikit sa balat ni Amihan habang nakaupo siya sa harap ng isang makitid na mesa. Sa kabilang panig nakaupo si Dario. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang kislap sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang balat ay tila naging abo sa tindi ng stress, at ang kaniyang mga kamay na dati ay matapang na humahawak sa manibela ng kanilang kumpanya, ay ngayon ay nanginginig habang nakapatong sa mesa. Amihan, please. Sabihan mo ang mga abogado mo na iurong ang kaso. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako para mabayaran ka, basta huwag mo lang akong hayaang mabulok dito. Boses ni Dario gumaralgal at puno ng desperation. Si Mama, hindi niya kaya ang tumira sa maliit na apartment na yon. Nagkasakit siya pagkatapos mong kunin ang mansyon. Tiningnan siya ni Amihan ng matagal. Sa loob ng 7 taon, ang mukhang ito ang kaisa-isang mundo niya. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya si Dario, wala na siyang maramdaman na galit. Tanging isang malalim na awa na hinaluan ng kawalan ng pakiramdam, ang tinatawag nilang indifference. Pinatawad na kita, Dario, matagal na mahinahong sagot ni Amihan. Isang sandali ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Dario, ngunit mabilis din itong naglaho sa susunod na mga salita ng babae. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad kita dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa puso ko. Pero ang batas ay walang puso, Dario. Kailangan mong pagbayaran ang bawat sentimong ninakaw mo sa mga empleyado at sa kumpanya ko. Dahan-dahang inilapag ni Amihan ang isang huling dokumento sa mesa. Ang tunay na tunog ng pag-slide ng papel sa kahoy ay tila isang formal na pagputol sa huling hibla ng kanilang ugnayan. The final divorce papers and the annulment decree. Pinirmahan ko na. Ikaw na lang ang kulang, wika ni Amihan. Kinuha ni Dario ang panulat, ang kaniyang mga mata ay nangingilid ang luha habang inilalagay ang kaniyang pirma. Sa bawat guhit ng tinta, tila binubura ang 7 taon ng kanilang buhay. Nang matapos iniabot niya ang papel kay Amihan, ang kaniyang kamay ay bahagyang dumampi sa kamay ng babae, ngunit mabilis na humiwalay si Amihan. Ang init na dati ay kaniyang hinahanap ay tila naging isang kuryenteng hindi na niya gustong maramdaman. Kumusta si Clarice? Tanong ni Amihan bago tumayo. Napayuko si Dario. Nasa probinsya raw siya kasama si Marco. Nalaman ko na kinuha rin niya ang lahat ng natitira kong pera bago siya tumakas. I was a fool, Amihan. I threw away a diamond for a piece of broken glass. You didn't throw it away, Dario. You just proved that you never deserved it.
Huling salita ni Amihan bago siya tuluyang tumalikod. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng mabigat na pintong bakal ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, tila isang huling hudyat ng kaniyang paglaya. Paglabas niya ng presinto, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Huminga siya ng malalim, ang kaniyang dibdib ay wala na, ang dati ay tila nakadagan na malaking bato. Sa di kalayuan nakasandal si Elian sa kaniyang sasakyan. Nang makita siya, isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Naglakad si Amihan patungo sa kanya, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. "Handa ka na ba?" ang tanong ni Elian habang binubuksan ang pinto para sa kanya. "Handang-handa na," sagot ni Amihan. "Saan tayo pupunta?" "Sa kung saan wala nang nakaraan na hahabol sa iyo. Sa kung saan ang bukas ay ikaw na ang magsusulat," tugon ni Elian. Bago sila tuluyang umalis, iniwan ang mga anino ng kahapon sa likuran. Minsan ang pinakamalaking panalo ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa iyo, kundi ang mapagtanto na hindi mo na sila kailangan para maging buo ang iyong araw. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Sa paghampas ng mga alon sa pampang ng kaniyang rest house sa Batangas, pinagmamasdan ni Amihan ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagmistulang isang canvas ng kulay kahel at lila, isang paalala na bawat pagtatapos ay may dalang pangako ng isang bagong simula. Hindi na ang Amihan na punong-puno ng takot at pagdududa ang nakatayo ngayon. Ang kaniyang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko sa pananalapi ay isa na sa mga pinakakilalang institusyon sa bansa. Sa bawat babaeng kaniyang tinutulungan na mahanap ang kanilang sariling lakas pakiramdam, ni Amihan ay lalo ring naghihilom ang kaniyang sariling kaluluwa. "Ate Amihan, handa na po ang hapunan. Hinihintay na po kayo ni Attorney Elian sa loob." Boses ni Nanay Rosa na bakas ang katuwaan sa bawat salita. Ang matanda ay nanatiling kasama ni Amihan, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng kaniyang pamilya. "Susunod na ako, Nay." Tugon ni Amihan, ang kaniyang boses ay punong-puno ng kapayapaan. Sa kaniyang pagpasok sa loob, nakita niya si Elian na abala sa pag-ayos ng mga dokumento sa kaniyang laptop. Nang marinig ang kaniyang mga hakbang sa sahig, agad na nag-angat ng tingin ang lalaki. Tumayo si Elian at lumapit sa kanya, dahan-dahang kinuha ang kaniyang kamay at hinalikan ito ng may matinding paggalang. "You look beautiful today, Amihan. Parang ang liwanag ng aura mo ay mas matindi pa kaysa sa sunset sa labas." Malambing na sabi ni Elian. "Bolero ka pa rin hanggang ngayon, Elian Piuma, nahat." Biro ni Amihan, bagaman naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kaniyang mga pisngi. Ang pag-ibig ni Elian ay hindi parang isang bagyong sumisira. Ito ay parang isang mahinahong ulan na nagdidilig sa kaniyang natuyot na puso. Hindi ito nagmamadali, hindi ito nanamantala. Ito ay isang pag-ibig na nakabase sa tiwala at respeto. Naupo sila sa tapat ng hapagkainan at sa gitna ng kanilang kwentuhan, pumasok sa isip ni Amihan ang balita tungkol sa mga Sarmiento. Si Dario ay nasa loob pa rin ng kulungan, unti-unting pinagbabayaran ang kaniyang mga kasalanan. Si Doña Lourdes naman ay nabubuhay sa isang simpleng bahay sa probinsya malayo, sa Karangyaan na dati ay kaniyang sinasamba. Si Clarice Balita ay iniwan din siya ni Marco, at ngayon ay nagtatrabaho ng marangal upang buhayin ang kaniyang anak. Napagtanto ni Amihan na ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa mga nanakit sa kanya. Ito ay isang regalo para sa kaniyang sarili. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay ng walang dalang puot. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang makitang bumagsak ang kaaway, kundi ang makita ang sarili mong lumilipad ng mas mataas kaysa sa kanilang inaasahan. "Ano ang iniisip mo, tanong ni Elian habang dahan-dahang inilalagay ang kaniyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Amihan. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko," sagot ni Amihan. "Dati akala ko ang halaga ko ay nakadepende sa pagiging asawa at sa pagkakaroon ng anak. Pero ngayon alam ko na ang tunay na halaga ko ay nagsisimula sa kung paano ko tinitingnan ang sarili ko sa salamin." Isang malalim na pagpapakawala ng hininga ang ginawa ni Amihan, tila ba itinatapon ang huling bakas ng lungkot sa kaniyang sistema. Tumingin siya sa mga mata ni Elian at nakita ang kaniyang hinaharap, isang hinaharap na puno ng pag-asa, katarungan at tunay na ligaya. Ang kwento ni Amihan
ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala sa bawat babae na gaano man kadilim ang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga taong may lakas na harapin ang katotohanan. Ang bawat sugat ay nagiging peklat at ang bawat peklat ay isang medalya ng iyong katatagan. Sa huling pagkakataon, lumingon si Amihan sa dagat. Ang mga alon ay patuloy sa kanilang daloy, tila sumasabay sa kaniyang panibagong buhay. Wala nang takot, wala nang anino. Tanging si Amihan na lamang ang babaeng nagmula sa abo at ngayon ay nagniningning na parang isang ginto.